Okay, so balik na tayo sa tutorial natin. So, OOP na yung next nating topic. So, buksan natin itong panel. Okay, so OOP. Ano yung OOP? Stands for Object-Oriented Programming Language. So, ayun ang definition ng OOP, Object-Oriented Programming Language. So, bakit natin kailangan pag-aralan ng topic na to? Faster and easy to execute, provide clear structure for the program, and don't repeat yourself dry. So basically, yung dry na word, maririnig nyo to lagi. So yung dry, ibig sabihin ng dry, don't repeat yourself. Pag narinig ibig sabihin, don't repeat, dry, i-dry mo yung code mo, ibig sabihin, don't repeat yourself. Huwag pa ulit-ulit. And make faster for reusable application. Let's go shorter and development time. So, pwedeng for example, hindi mo rin kailangan gamitin ng OOP kung gagawa ka ng program. Pwedeng function programming or procedural programming ang approach mo. So, kailan mo gagamitin yung OOP kapag complex na yung project, malaki. Tapos i-structure mo, kahit sino pwede maintindihan. Kasi yung OOP, may isa pang anong tawag dito? May isa pang topic na dapat pag-aralan. So ano yun? So design pattern. Yung design pattern, yung i-design mo yung program mo. May mga tawag sa mga design pattern na kung gagawa ka ng application. So marami, isang example, singleton. Sabihin na singleton na design pattern sa object-oriented programming language. Ang pinakamadaling example ko doon, yung database. So yung database, private siya, dapat isang instance lang pwedeng gawin. Hindi lahat pwedeng gumawa ng instance. So ano yung sabihin yun? Yung database, di ba? Yung instance ng class, isang beses kang gumawa ng instance ng class, pag kinrate mo yon, hindi pwede kahit sino mag-create. Isang beses lang siya pwede mag-create. So, ayun yung singleton na design pattern sa object-oriented. So, maraming design pattern. So, marami pag-aaral kung ma-master nyo yung OOP. Kailangan nyo bang i-master to sa software nyo? Yes, kasi maraming kung hindi nyo i-design nyo, kung kagawa lang kayo na nakakalap ng code, mahirap i-debug. So, dapat pag-aralan nyo rin. So, next slide tayo. So, yung classes and object. So, yung class, ang madali explanation ng class sa programming. Di ba, may class tayo na fruits. Yung object nyo, lahat ng mga klase ng fruits. Apple, banana, mango. So, ayun yung pinakamadaling definition, I guess. So, alam ko yung nag-aaral ako ng unang programming class and object. Yung class is isang pangalan siya, di ba? Tapos yung mga object niya kung anong klase siya. Ay na yung pinakamadaling explanation ko, I guess. Yung hindi dapat to pahirapan yung explanation ng classes and objects. So, isipin nyo yung may sasakyan, tas yung object, lahat ng types na pangalan, na brand. So, ayun yung objects. So, ayun. Ito yung classes and object. And yeah, so doon na tayo sa example natin classes and objects sa next tutorial natin. So, tignan natin yung syntax and paano natin gagamitin sa program. So, ayun lang yung definition ng OOP. Hindi ganong dapat nating pahabaan yung explanation. Kailangan itong gamitin sa malaking software and yeah, doon tayo sa next tutorial natin sa syntax.